nag-start yung MedChef year 2009. So, home base pa lang kami at nagkaroon kami ng outlet or yung shop talaga year 2011. Yung time na yun, talagang nagbe-bake na ako pero home base pa lang ako noon. So, yun, bigla pumasok na to si Jason na churchmate ko na isang medtech. So, yun, parang since medtech siya, ako naman chef. So, why don't parang MedChef yung pangalan. So, kaya nabuo yung MedChef. Ito po, papakita ko po paano i-blowtorch or natawag natin ito torch or caramelize natin yung sugar ng aming bread pudding creme brulee at isa ito sa mga signature dessert po namin. Ayan, so lalagyan lang po natin siya ng sugar. So ginagawa po namin to on the spot pag nasa, pag nasa bazaar. Ayan, so like the usual creme brulee, no? So kinakaramelize din natin or tinotorch din natin yung sugar on top. Ayan. So maganda nito, yung combination po na something soft yung inside pero may pagka-crunchy yung toppings niya. So maganda po yung combination nito. Okay, so ito na po yung bread pudding creme brulee ng MedChef. Yung home base pa lang po kami dati. Talagang yung area kasi namin, hindi naman talaga siya yung commercial, di ba? So siya yung tipong papasok talaga. So maraming mga tricycle, maraming mga bahay. So talagang, at saka yung pupunta doon ng mga kilalang tao pa, so hindi ako nag-video, talagang mga kilalang tao pa. So parang kahit pa paano, nakakahiya. Pero at the same time, parang nakakatabad ng puso na kahit papasok, dinadayo talaga siya ng mga tao. So at least ito, medyo convenient para sa kanila para pumunta at matry yung mga cakes na MedChef. Okay, so ito po yung pastry tower ng MedChef na isa din to sa mga dinadayo talaga ng mga customers namin. So, layers po siya ng mga assorted cakes, pastries, and cookies. Tapos, topped with dark and white chocolate sauce. Ayan. Pastry tower, bagay na bagay po sa mga magkabarkada, buong pamilya. Ayan. At the same time, nagtuturo nga din po ako sa isang yung sa Culinary Institute of Cagayan de Oro. So, isa po ako sa mga endorser at chef instructor doon. Ayun, mga constant communication lang, no? Kung yung mga staff ko naman, lagi naman nilang, kumbaga, kinokontak ako pag may mga tanong sila, especially yung mga baker ko. So, syempre, pag hindi sila familiar sa isang order, so, kinoconsult muna ako kung ito ba'y pwedeng ganito, pwede bang gawin, pwede bang haluan ng ganitong ingredient, ayan. So, lahat naman sila nagtatanong sa akin, tapos, when it comes to operation naman, nandyan naman yung business partner ko, si Jason Carlos, kaya, hindi pwedeng pareho kami nawala. Kumbaga, pareho kami out of town. So, kung halimbawa may schedule ako, sasabi ko na sa kanya ahead of time para at least set mo yung schedule niya na talagang siguraduhin niya na nandito siya sa Manila, nandito siya sa MedChef. So, ganun. Palitan lang po kami. Hindi naman kasi maiwasan pagdating sa isang negosyo, lalo na pag may business partner ka po. Yung talagang, alam mo yun, nagtatalo din kayo pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, kasi syempre, siguro minsan nagkikwentahan kayo na, uy, masyadong marami yung trabaho ko, pero hindi ito yung nagagawa mo, ganun. Pero siguro yun, pero kumbaga pinanghawakan lang namin yung time na yun. Iniisip na lang po namin yung kung paano kami nag-umpisa. So, kumbaga, hayaan na lang po ba namin na masasayang na lang ito, na parang mapunta na lang sa wala yung pinaghirapan namin. So, yun talaga yung pinag-isipan namin. So, kumbaga, pag nagtatalo man kami, after ilang oras o ilang minuto, talagang sisigurado namin na maayos din namin kung ano may naging problema namin. At sa staff din, syempre, kasi hindi nyo lang po na itatanong, yung lahat ng mga staff namin, hindi po sila yung mga culinary school graduate, hindi po sila nakapag-aral, may iba pa nga po no read, no write, pero talagang pinagtsagaan ko po silang turuan talaga at i-train. At naniniwala kasi ako na talagang balang araw na magiging successful na ano din sila, na isang chef din siguro, tulad ko. Isa kasi yung sa mga advocacy ko na parang tulungan naman itong yung mga taong ganito na porket hindi sila nakapag-aral, parang hanggang doon na lang talaga sila. Target po talaga namin kasi more on bazaars lang po kami. Naging uso yung mga night market, ayan. So, more on ganun lang kami na halos lahat ng mga night markets, meron kami, yung mga bazaars. Pero ang target namin this year na magkakaroon na kami ng mga kiosk doon sa mga shopping malls naman. Ang concept ko naman ito, lahat ng mga, alam mo yung mga plated or mga specialty desserts na makikita lang sa mga hotels, mga fine dining restaurants. Ngayon, ang ginawa ko, kumbaga sa restaurants or sa mga hotels na ba talaga makita to, bakit hindi natin pwedeng gawin na pwede rin ibenta sa market at pwede rin bilhin ng mga ordinaryong tao. Isa din po talaga sa plano ko this year, yung talaga to promote local products pa talaga. So, kasi mahilig akong gumamit ng mga native ingredients, no? Let's say, for example,
sa Surigao, gumagawa pala sila ng coconut sugar. At itong coconut sugar na to, pwede palang pang-substitute dun sa sugar. Yung mga diabetic, pwede na palang makakain ng isang cake na gamit yung coconut sugar kasi low in glycemic at kumbaga hindi siya nagko-convert into sugar pag once na yung take natin sa body natin. So, why don't we use coconut sugar na local product pa, locally made, at natutulungan pa natin yung mga farmers na nagko-cultivate or nagpo-produce nito. Unang-una, lagi mo i-consult kay God lahat ng mga plano mo sa buhay. Siyempre, lagi mo isaalang-alang yung family mo at hindi po hadlang yung kahirapan, hindi para makamtan mo yung ambisyon mo sa buhay, no? Kailangan talaga focus ka po sa kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo at kung ano yung passion mo talagang dapat sundin mo lang ito. At sa mga youth na tulad ko, dapat ganun din po yung gagawin nila para maging successful din po sila sa buhay. Ayan, so in-invite ko po sila lahat dito sa MedChef Homemade Cakes, Pastries, and Desserts. Let's go, negosyo!